Nakikita niyo yung rally na yan? Naglalakad sila, nagko-cause pa sila ng ng traffic. 'Di ba? Ipinaglalaban nila yung kanilang leader na ubod ng sinungaling, mamamatay tao, adik, bangag na mga Duterte. Yun yung pinaglalaban nila, bangag. 'Di ba? Oh, imbis na sasakyan po yung dumaan dyan sa kalsada na yan, yung mga bangag po, lahat ng sumusuporta sa mga Duterte ay mga bangag, mga adik. KO! 'Di ba? Yan yung katotohanan dyan. Bakit ko po nasabi? Kasi nakikita na nila na may mali sa utak ng kanilang sinusuportahan. Pero nandun pa rin sila nagpapakatanga. O, di bangag? KO! Di ba? Lahat ng sumusuporta kay bangag na Digong, bangag na Sara, bangag na Baste ay mga adik. Ha? Okay, malinaw po ba 'yon yung ating nasabi? Malinaw ba? Sa mga DD sheets, hindi po 'yan malinaw sa kanila kasi nasasaktan po sila. Alam niyo ang katotohanan, masakit. Okay lang po ba yung natin dyan? Wala bang buffering sa inyong mga cellphone? Chine-check lang natin bago tayo bumuelo. Baka nag-buffering ha. Malinaw ba? Okay, hindi tayo putol-putol. Klaro po ba? Wala, okay. Eto ha. Panoorin nyo po. Ma'am Teresita Daywa, shoutout po. Salamat po sa inyong mga nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po ha. Rally ng pro-China. Diba? Totoo yan. Pero bago po natin ito simulan, press 1 muna. Handa na po ba kayo? Bago kayo mag-press 1, pindutin nyo yung dyan, yung like. Kasi, babanatan natin to ngayon. Babanatan natin yan ngayon. Audio, okay? Ayan, okay po ba? Okay ba tayo dyan? Eto pa. May nakapagsabi sa akin yung rally sa EDSA aalisin na dahil ang panghi at ang kalat na daw sa EDSA ngayon dahil sa DDS. Yes. Imagine niyo na lang, saan ba sila iihi? Sige nga. Saan sila iihi? Lalo na yung mga babae. Bigla na lang uupo tapos may marinig ka. Diba? Uupo sila. Takpan mo nyo muna. Takpan. Ihilang ako. Yan po ang mga DD sheets. Wala naman CR dyan. Alam namang lahat yan. Umihi sa CR. Katulad nga ng reaksyonan ko kagabi. Sabi ko, yung basura po dyan, kalat na. Kung saan-saan nila tinatapon. Diba? Partida, may ihi pa pala. Mapanghina yung EDSA, ginawa nilang basura. Mababaho kasi yung dutae. Ngayon, mandadamay sila sa baho nila. Tingnan mo. Kung saan-saan pala to umiihi. May basura na nga kayong tinatapon kung saan-saan, yung mga pinagkainan nyo. Tapos, meron pang amoy ihi. Tapos kung saan sila umihi, doon din sila nahiga. Sanay na po kasi sila sa amoy. Okay? Eto na po. Panoorin po natin at bigyan po natin ito ng reaksyon. Salve! Nasaan 20 pesos na bigas! Nasaan na daw yung 20 pesos na bigas? Naghahanap ang tanga.
Yung mga nagsisigaw-sigaw dyan, sila po yung may malaki yung bayad. Kasi ganito po yan. Halimbawa, ako yung leader. Sisigaw ako ngayon. Asa na yung 20 pesos na bigas? Yung mga uto-uto kong kasama sisigaw din. Oo nga, asa na? Alam niyo yung ibig sabihin nun? Ginagamit ko ang galit ng mga kasama ko para magsigawan din sila at maghanap din sila. Ginagamit ko. 'Di ba? Para malaki yung bayad sa akin. Marisa Sunakawa, Mix TV, salamat po sa palike sa ating live ngayon. Oh, ganun po 'yun. Ginagamit nila yung galit ng mga kapwa nila tanga. Kasi yung may nagsisigaw-sigaw dyan, yung mga leader dyan, sila po ang may mas malaking money. Ah, diba? KO. Ganun yun. Lalo na pag sasabihin nila, anong sigaw nyo? Di sisigaw din mga uto-uto. Asa na yung 20 kilos na bigas? 20 per kilo na bigas? KO. Ang bobo talaga. KO. Unang batayan! Edwin Ripalda, shoutout po Kapalpakan ng gobyerno! Ang President Rosen hindi maka-decide! Mas mangako ng 20 pesos na bigas! Wala nga pangako eh. Palpak yung utak nyo. Hindi palpak yung admin or Pangulong Bongbong Marcos. Kasi walang pangako. Ha? Pangarap meron. Pero si Digong may pangako. Hindi natupad. 3 to 6 months daw tatapusin yung droga. Hindi palpak ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo ang palpak dito? Kayo. 'Di ba? Kayo ang palpak. Kahit alam nyo nang walang pangako, 'di ba? Oh, sino yung nagsasalita diyan? Sugal tayo. Buhay yung isusugal natin. Buhay ko, isusugal ko. Buhay mo, isugal mo rin. Pag nahanap mo na ang Pangulong Bongbong Marcos nangako na magiging 20 per kilo or magiging 20 ang kilo ng bigas, magpapabaril ako. Pero pag wala kang makita, okay? Wala kang makita na nangako yung Pangulo, ako ang babaril sa'yo, ako ang papatay sa'yo. Oh, sino yung kakasa dyan, mga didishits? Ako, alam ko, panalo na ako eh. Panalo na ako kasi wala namang ganun eh. Alam ko sa sarili ko kung ano, panalo na. Oh, may kakasaba dyan. Puro kayo yaw-yaw. May musig patag yaw-yaw diha kung wala mo yung mga ebidensya ba. KO. Oh. Ano? Si Kibuloy nga nangako ng ano eh. 5 pesos yung ano, yung kilo ng bigas. KO. Sabagay, yung bangag naman talaga yun. Hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Tuloy natin. Ayan ang sabi ni Ma'am! Sabi ni Madam! Walang bayad! Ang magiging namumuno sa... Natural, nagrarally kayo dyan eh. Alam nga namang isigaw niyong bayad kayo. Expected na namin yan na sasabihin nyo hindi kami bayad. Kasi maraming camera. Kaya nga lang minsan, hindi maiwasan, may nakukuha na ng camera eh. Nag-aabutan eh. Kahit pa patunayan nyo na hindi kami bayad, walang maniniwala sa inyo. Diba? Oh. Puro kayo, hindi kami bayad, hindi kami bayad. Nakuhanan lang ng camera, nag-abot lang ng pera. May mga listahan pa. KO. Yan po! Oh, si Dado! Tayo, Dado! Hamunan tayo! Pag wala kang mapatunayan na ang Pangulong Bongbong Marcos nangako na gagawing 20 ang kilo ng bigas, magpapabaril ako sa'yo. Pero pag wala kang makita, ako ang babaril sa'yo. Game! Parating niyo po ito kay Dado. Ha? Dado! Huwag kang bangag ha! Inahamon kita! KO. Bakit malakas yung loob ko? Na isugal yung buhay. Bakit? Kasi po, alam ko sa sarili ko na panalo na ako. Tinalo ko na si Satanas. Ay, putang ina. Kala ko ako si Kibuloy. Sorry. Sorry.
KO. Sorry! Akala ko kasi ako si Kibuloy eh. KO. Ah. Biglang sumapi sa akin yung anak ng demonyo. Si Kibuloy. Huwag ka nang maingay, John. KO. Ayun lang ha. Parating niyo po ito. Kay Dado. Bakit malakas yung loob ko? Kasi alam ko wala namang pangako yung Pangulong Bongbong Marcos. Automatic talo sila. Diba? Kasi pag ako pinakita ko yung video, oh, ito, nangarap lang yung Pangulo, oh. Nangarap lang ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nangako. Oh. Kaya lakas po ng loob ko. Nakasahan sila ng buhay ang isusugal. Ah. Kasi kung alam kong tagilid ako at kasinungalingan yung mga sinasabi ko dito, bakit ako maghahamon? Alam kong talo ako eh. KO. Di ba? Michael Balahadya, salamat po sa iyong palike sa ating live ngayon. Yung mga nag-like dyan, maraming salamat. And of course, sa mga silent viewers natin, salamat po. Oh, tuloy natin. Nakikita na po natin sa iba't ibang social media ang nangyayari na walang direksyon ng bansa natin. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Utang ina mo. Ikaw yung walang isip eh. Kami, may mga isip kami. Ha? Huwag mo kaming idadamay sa katangahan nyo. Naunsawang ka. Mag-isip-isip daw po tayo. Oh. Papayag ba kayo na pagsasabihan kayo ng mangmang na to? Or mukhang, yung tao na to, na bayaran na to, papayag ba kayo na marinig natin sa kanya yun, na mag-isip-isip daw tayo? Tingnan mo yung katangahan. KO. Sila yung walang isip, kayo yung mag-isip-isip. Diba? Mag-isip-isip kayo kung tama pa ba yung ginagawa nyo. Yan, yung mga naglalakad na yan, tingnan nyo yan, imposibleng walang umihi dyan sa gilid. Nagdadala lang ng kadugyutan tong mga to eh. G ata ang shoutout po ha. Yan pala eh, ang baho na daw ng EDSA. Yan, basahin nyo yung nakapin. Ang baho na daw po ng EDSA kasi kung saan-saan pa daw po sila umiihi at tumatae. KO. Pasintabi po sa mga kumakain dyan ha. Pero kung iisipin po natin, 'di ba? Wala naman CR doon. Kung pagpalagay natin may isang CR, lahat ba kakasya doon? Lalo na pag lalaki, naiihi na, pupunta na yan sa mga puno, sa mga pader. Pag babae naman, pag umihi dyan sa EDSA, magkakaber yan sila. Uy, kabiran niyo muna ako, maiihi lang ako. Tapos may marinig kayo doon. Nakahinga din ng maluwag si Lola. Ang lola niyo umiihi lang. Apo, kabiran mo naman ako dito. Ayun. May tao sa taas. Nakita si Lola. Sabi ni Lola, may manyakes. Diba? Kaya ang baho na dyan. Sinira nyo yung... Naku. Sinira nyo yung lugar. Diba? Pag girl, sa lata ng sardinas. KO. Grabe naman yan. Huwag naman kayong ganyan. KO. Sa lata talaga. Oh. Sige, tuloy natin to. Dito po ang ating mga tumatakbo ng senador, si Antonio Quibihendo, Antonio Vic Rodriguez. Pumili po tayo. Huwag na po tayo mamunod. Kawawa po ang bansa natin. Katulad nito. Ipipin ko ito si Aling Rodra, babasagin po natin. Oh. BBM, kunwari lang ayaw niya mapatalsik si Sara para hindi magwala ang mga DDS pero alam niya na itutuloy ng Quadcom ang impeachment. Tama ka, kahit DDS ka, may tama ka. Tama yung sinabi mo. Kahit ako, presidente ako.
Ha? Makikipaglaro ako sa DDS. Kunyari, ayaw kong ipa-impeach si Sara. Pero may inutusan ako niyan para ipa-impeach si Sara. Para hindi ako maimbestigahan. Ganun yun, tanga! Diba? Oh. Siyempre, may laro yung yung kalaban. Kailangan yung Pangulo, may diskarte din. Diba? Alam nga namang magpakatanga yung namumuno. Huwag niyong igaya sa inyo na lahat kayo dyan, mga nagrarally, mga tanga. Uto-uto pa yung iba. Salamat po, Danilo Giray, sa iyong membership. Ayan, salamat po sa pamember sa ating YouTube channel. Ayan. Ano? Sunog ka agad, ano? Sunog ka, no? KO. Bubo. Pagkati kayo magsama ha. Kakit! Magnanakaw si Dutae. Dutae! KO. Bautae! May fake na naman na dito, Muntintinig, oh. Hindi po siya si Muntintinig, baka isipin nyo siya yan. Kasi ang totoong Muntintinig ay nakulayan po natin yung pangalan. Naka-hide po yan si Muntintinig, yung fake. Inan-hide ko lang kasi naawa ako. Ha? KO. Dito naman tayo sa kabila. Sa kabilang anggulo naman. Sige. Tingnan natin yung asan na ba yun? Wait lang. Sa kabilang anggulo naman tayo, ha? Kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kung obra po ba, yung pag-aaral ng kapulisan po side sa side, kung dumating na mamaya ang libo-libong mga Pilipino para sa programa po sa Israel. Dumating na po yung mga libo-libong Pilipino. Nung titingnan mo, wala pang 1,000. Diba? Wala pang 1,000. Tapos sinasabi nyo, libo-libo. Diba? Shoutout kay Loy Batugo, magandang hapon po. Anong sinasabi mong libo-libo? Binilang mo ba isa-isa? Binilang mo ba lahat? Itong mga garbage creator na to, may ma-content lang talaga. Gagawin lahat ng kasinungalingan. Andito na po, mga libo-libong Pilipino. Bakit, binilang mo ba? Ang tanong, binilang mo ba? KO. Tanga? So, magandang mga tayo. Libo-libo, tapos yan lang yung pinakita sa camera, ipakita mo lahat. Diba? Bakit yan lang? Kung ako yung mag-video niyan, lahat kukunan ko yan. Diba? Yan na ba yung libo-libo? Yan na ba yun? Di kayo nahiya. Ala, anyari? Libo-libo daw po. Yan na ba yun? Wala pa nga 500 eh. Imagination na nila yon. Tama si Lydia Paras. Mga bangag sila. Alam mo, pag bangag ka, adik ka, kahit isa lang yung tao na nandyan, ang paningin mo 5. Kasi nga, bangag ka eh. Kaya inuulit ko, lahat ng sumusuporta dito sa mga Duterte, mga adik, mga bangag, mga manyakis, ha? Mga nambubuso. Lahat po yan. Mga manyakis kayo lahat. Ha? Basta lahat ng sumusuporta sa totoong bangag na si Digong at Sara Duterte, mga manyakis ang mga sumusuporta dyan. Tingnan nyo. Galing, pasalamat kayo ngayon, ha? Medyo walang araw ngayon, di mainit, kaya sulit yung bayad sa inyo. Libo-libo daw sila. Yan ba yung libo-libo? Para sa tunay na magpapago. Yung taas nila sa pagtaas nila ng kamay, hindi na po totally nakataas na ganun, ha? Ganyan na lang yung taas nila ng kamay. Kasi iniipit nila yung kilikili nila. Kasi wala pang ligo yung iba dyan. Nangangamo yung kilikili. Pati wet packs nila, nangangamoy na rin. Wala ligo yung iba dyan eh. Kaya pag makasabing Duterte,
Duterte, hanggang dito lang. Hindi na nila igaganon. Kasi pag ginanon nila, patay yung katabi. KO. Diba? Eh wag na kayo magtaka kung bakit ganun lang yung haba, yung pagtaas ng kanilang kamay. Kasi inipit nila dito eh. May nabidyohan pa nga sa TikTok. May nabidyohan pa. Na-upload sa TikTok. Punta siya dun sa gilid. Pawisan siya eh. Punta siya dun sa gilid. Kuha siya panyo. Pinunasan niya yung kilikili niya eh. Puta! Liyaan, shoutout po ha. Ay, pinunasan yung kilikili. Magdala ka ng tawas. Ha? Hindi nakukuha sa papunas-punas yan. Tawas ang katapat ng baho ng kilikili mo. KO. Lalo na't nasa rally ka. Ang tao. Ako bilang isang tao, tinuturuan ko yung mga aso. Ha? Intindihin nyo yung sinasabi ko, ha? Bilang isang tao, at kayo mga aso, tinuturuan ko kayo. KO. Ganun yung iba, oh. Tapos biglang bulong. Pre. Ano yun, pre? Ano yun? Pre, baka may tawas ka dyan. KO. Ba't di tawas? Walang pambili ang puta. Tuloy natin. War against corruption, kasama natin mga kabayan. Diretso side, shala po ha. Shoutout, PG. Shoutout, Dado, marami ang natatakot sa iyo, hindi po dahil sa tapang mo. Sa halip na baka atakihin ka raw sa puso. Yun nga, baka atakihin siya sa puso. Pero ako hinahamon ko si Dado. Buhay to buhay, sugal natin yung buhay natin, Dado. Pag may napatunayan ka na nangako ang Pangulong Bongbong Marcos na maging 20 ang kilo ng bigas, magpapabaril ako sa iyo. Buhay yung isusugal natin. Pero pag wala kang maipakita sa akin, ako ang babaril sa iyo. Diba? Ano to ha? Hindi ito pagbabanta. Kumbaga, sugal ito. Sugal. Kakasaba si Dado. Dado, alam ko nakikinig ka dyan. Mag-comment ka nga. Bakit ako? Bakit ko sinasabi to? Kasi panalo na ako. Pinalo ko na si Lucifer. Tangina, sumingit na naman si Kibuloy. KO. Hindi, panalo na ako. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman nangako ang Pangulo. Nangarap lang naman. Diba? Nangarap lang eh. Kahit nga kayo dyan na nagko-comment, kahit saan hanap nyo sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, o kahit saan, wala kayong makita na ang ating Pangulong Bongbong Marcos nangako. Ang makikita nyo lang doon, nangarap. Tama po? Ganun yun. Yes, peaceful rally naman kasi yung ating peaceful rally naman kasi yung ating sinutulong. Hindi yung marahas. Tingnan. Babalik ko kaunti ah. Tingnan. Tingnan niyo. Papakita ko to sa inyo ah. Wait lang. Ating peaceful rally naman kasi yung ating sinutulong. Hindi yung marahas. Tingnan yung taas ng kilikili nila. Pag ganun lang. Tinipid nila. Kasi wala pa puligo yung iba. KO. Ilang araw na sila dyan eh. Nakaganyan lang oh. Inipit. Sasabog kasi yung amoy ng kilikili pag tinaas nila eh. Patay yung nakaputi pag tinaas niya yan. Pag yung nakaitim naman, tinaas niya ng tudo, patay yung naka-blue. Ay matapang eh. Baka pag may nanigarilyo dyan, sabog. Oxygen yan eh. KO. Diba? Patunay po yan ang alaga ng taong bayan. Yan may nakaitim. Dito na nga sa baba nilagay eh. Ayaw na nga niyang iganon eh. Diba? Buhay po kayo kaming Visayas. Representative ng mga Ilonggo. Mga Ilonggo. Ako na Jim Elio. Visayas, Mindanao. Visayas. Ay, Atty. Rodriguez.
Hmm. Ano yung ginagawa ng mga to? Oh, eto na. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong matandang kulangot na to. Nandito pa ba? Wait lang. Sa mga Ay, salamat po sa sa mga nag-like diyan. 837 likes. Salamat po. Yan. So ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Asa na ba 'yun? May nawala. Wait lang po, wait lang. Ito na. Panoorin po natin ito. Gamit ng droga, huwag kayong magluloko sa paaralan, magpatuloy kayo sa pag-aaral, huwag kayong bumarkada sa mga batang standby. Itutok nyo, concentrate kayo sa inyong pag-aaral at huwag kayong babarkada lalo na sa mga adik dahil sa kasalukuyan, laganap ang droga ngayon. Ultimo doon sa kanila paglabas ko sa bahay, alas 8, nandoon. Kaso nga lang, hindi kilo-kilo, ganyan lang konti-konti lang. O kunti, may nakakahalaga ng 20 mil eh. Sa Hindi pala Dapat pala na-report mo yan. Diba? Dapat na-report mo yan. May mga adik pala. Alam nyo, ang dali lang gumawa ng kwento eh. Diba? Ang dali lang gumawa ng kwento, sa totoo lang. Paglabas daw niya, may adik na. Kung ako niyan, bibidyohan ko yan eh. Report ko, para ma-actionan. Pero pinapabayaan mo. Bakit? Kung talagang concern ka, may adik sa lugar nyo, kung talagang concern ka sa bansa, mahal mo yung bansa, gagawa ka mismo ng paraan para malinis yung adik sa lugar nyo kung talagang meron. Okay? Ngayon, dahil hinayaan mo yan, ibig sabihin, idol mo yung mga adik. Pinabayaan mo eh. Hindi mo inaksyonan eh. Diba? Hindi mo inaksyonan. May adik pala sa lugar nyo. Paglabas mo, kahit hindi mo sila sitahin, pasimpleng video ka lang, tapos i-report mo. Diba? Ang tanong, bakit mo pinabayaan? Kasi adik ka rin, tanda. KO. Kasamahan mo yun eh, diba? Ayaw mong ilaglag kasi kasamahan mo. KO. Oh. Grabe pagkabangag. Sa tingin mo kuya, yung binenta na 25 tons na gold, kailangan bang malaman ng mga Pilipino kung saan dinala yung pera? Kailangan yun, siyempre kailangan. Kasi yung ginto na yan, deposit yan para sa bayan natin. Yan ang ating pampronte, yan ang ating pambighanis. Sa tingin mo, yung ninakaw ng mga Duterte, kailangan bang malaman yan ng mga Pilipino? Diba? Pag magnanakaw, hindi nila pinupost, tama naman. Pero pag pupunta sila sa mga, yung mga kakain sila ng mga gulay-gulay, pinupost nila yan para puriin sila. Diba? Yung matutulog sila sa kulambo, ipopost nila yan. Diba? Para puriin sila. Para sabihin nga, ang hirap nga ng mga Duterte, yan yung dapat suportahan, yung mahirap kasi si Digong eh, kaya dapat suportahan. Kung ako yung butante, mas ibubuto ko yung mayaman kumpara sa mahirap. Alam niyo kung bakit? Yung mayaman, hindi na po yan magnanakaw. Yung mahirap, magpapayaman pa lang po yan. Kaya tingnan nyo, presidente, mahirap naging presidente. Pagbaba niyan sa kapangyarihan, mahirap pa rin kuno. Kuno ha, pero magugulat ka na lang, yung mga ari-arian niya, iba yung kumbaga, nakapangalan sa iba. O, di ba? Sa ating mga negosyante. Ganun lang kasimple. Nung naibenta, siyempre, hahanapin natin saan mo dinala yung pera at bakit mo pinakialaman ang ginto. Samantala kay Digong noon, nagkaroon ng pandemic, kung ano-ano, ang dami pang produkto, ang daming project na nagawa si Digong. Namigay pa. Yung Maharlika Investment Fund, nami-miss mo ba? Yung nami-miss ko eh. Pero wala na. Mukhang parang bulan na naglaho eh. Wala daw opisina yun? Ha? Walang opisina? Wala. Ang opisina na doon sa Malacanang may hawak.
marami pong nakatanggap sa panahon ni Digong ng bulok na bigas. Press 1, sino? Sino ba? Yung may mga gumagapang-gapang sa bigas. Sino ba? Akalain nyo sa panahon ni Digong, binibigyan kayo ng pagkain ng aso? Ikumpara nyo yung pinamigay ng Pangulong Bongbong Marcos na bigas. Speaker Romualdez. Ikumpara nyo yung bigas ni Digong noon at ngayon. Maraming nakatanggap ng bulok na bigas, Nag-press 1. Ikumpara nyo yung natanggap natin, no? Na bigas noon at bigas ngayon. 'Di ba? Ang sarap po ng mga bigas na pinapamigay ng mahal na Pangulo ngayon. 'Di ba? Kumpara sa bigas ni Digong. Kaya mo, may gumagapang na uod. KO. Pati yung halimbawa may pansit canton sa inyo or di kaya Lucky Me, butas po yan. May mga pulang doon. Kinakain yung inyong mga yung pinapamigay sa inyo. Ano na kasi yun in-stock kasi. In-stock. 'Di ba? Ang tingin ni Digong sa mga Pilipino noon, baboy. Kaya binigyan niya ng pagkain ng baboy yung mga Pilipino. 'Di ba? Rose Bag, shoutout po tuloy natin to. Si Lisa Ranita Marcos, yun. At saka yung 90 billion sa PhilHealth. sa PhilHealth, wala na. Nakatiyaro yung 30 billion. Ha? Nakatiyaro. Ganyan sila. Maninilip sila dito sa administration sa problema kuno ng admin. 'Di ba? Maninilip sila samantalang yung vice president nila yung magnanakaw. 'Di ba? Yun yung mahilig magnakaw. Nakaw dito, nakaw doon, confidential. Ang lakas lumamo ng confidential funds. 'Di ba? Yan kasi yung utos sa kanila sige. Silipin nyo ng silipin yung gobyerno. Para yung atensyon ng mga Pilipino mapunta dun sa paninilip nyo. Para yung problema ng Vice President, pag nanakaw, hindi na mapansin at makalimutan na. Tatay, kung lulo lang kita, tinadya ka na kita sa bahay. Di na kita papasukin. Wala silbi, naninira sa gobyerno Nakatiyaro pero wala na. Malulusaw din yan. Sa tingin mo, bakit gusto nilang ilipat yung pondo ng PhilHealth samantalang maraming mga kababayan natin ang nangangailangan nito? Ang PhilHealth dito para malinawan natin. Ang PhilHealth hindi pira ng gobyerno, hindi buwis ng gobyerno. Ang PhilHealth, pondo ng PhilHealth, pira yan ng mga membro ng PhilHealth. Walang pakialam ang gobyerno dyan sa PhilHealth, pira ng PhilHealth. Dahil yan, yung confidential funds na nalustay, kaninong pera yun? Pera ko. Pera naming lahat. Ewan ko nga lang kung taxpayer to Diba? Pera namin lahat. Kaya kami nagtatanong, nasaan na yun? Saan nilagay? Okay? Sa player ba ng basketball? O sa gasoline station ba? Hindi, tanong po yun Oo. Saan nilagay? Matanda na sinungaling pa. Yun na nga Lalamunin na nga ng lupa, sinungaling pa. Katulad nito, si Bernabe Martos, bayaran ka po ba? Yes, bayad ako! Bayad ako ni Fiona, patayin ko daw yung tatay niya. Gusto mo, Bernabe Martos, bigyan ko ng patuka ng manok ang pamilya mong inutil? Para may makain. Para hindi na kayo maghanap ng 20 per kilo na bigas. Ako na mismo, bibili ako ng patuka ng manok, dadalhin ko dyan sa inyo, at ihahampas ko sa ulo nyo. Hampas ko sa ulo nyo. Payag ka ba? Payag ka ba? Wala Tatanga-tanga Mag-comment ka kung papayag ka, siseryosuhin ko yan. Tatambakan kita ng patuka ng manok. Para pagkakain kayo, tutukain nyo na lang. Ano?